who's just expressing his opinion. Isang example, ang pinaka-perfectong example dito, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos. Siya nga, sinabihan siya ni Raul Manuel. Mamamatay tao ang tatay niya at pati siya. Oo, si Percy Lapid, ikaw ang responsable sa pagkamatay ni Percy Lapid. Nagsalita ba ang ating Pangulo? Simple lang noon ang pahayag ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kung gusto niyo kong tanggalin, huwag na kayong magkudeta, sabihan niyo ako. And I will immediately resign to prevent bloodshed and I will surrender power kung anong kagustuhan ng security sector at majority kayo. Pero never natin nakita na naging overacting ang presidente noon, si Rodrigo Duterte, sa anumang mga rumors, haka-haka. Kami po ay nagpapasalamat kay General Johnny Macanas, kay Captain Dado Enrique, sa mga vloggers, independent digital media practitioners, pati na po sa mga PMA alumni and graduates na nagpirma. Naniniwala ako, personally, at kami din sa Laban Kasamang Bayan, ang kalayaan at karapatan sa malayang pamamahayag, malayang pananalita, freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Ito po ay mga fundamental na mga karapatan na dapat ay hindi nilalabag at dapat ginagarantiyahan ng batas, ng gobyerno at ng mga opisyal ng gobyerno. Inviolable. Fundamental rights. Yun pong ibig sabihin. So balit ako rin po ay naniniwala na may mga hangganan po ito. Hindi po ito absolute. The way we are also governed by that. Yung cyber law, cyber libel, defamation, oral or whatever nga na pagpapahiya ng tao, yan po ay mga limitations ng batas para po hindi maging absolute ang pag-abuso o hindi maabuso ang karapatan na ito. Pero nauna pong sinabi ng batas, the right to freedom of expression, free press, and free speech are fundamental, inherent, inviolable rights. Nilalagyan lang po ito ng mga limitasyon ng batas, partikular kung paano ito i-exercise under responsibility and accountability of individuals na gumagamit ng ganitong karapatan na dapat alam niya na ito'y matuwid at para sa ikabubuti. Ngayon, hindi po namin saklaw kung ano po ang content ni General Macana sa kanyang vlog. Why was he being sued for cyber libel? Ang pagkakawa ko, ma'am, nakausap ko si General Acorda, hindi siya tumututol o pumipigil kay General Macanas na magsalita. Kasi pananagutan naman niya yon sa kanyang karapatan sa pagpapahayag at karapatan niya yon. Na-offend daw siya, ma'am. Ito General Acorda, pasensya ka at i-reveal ko dito yung napag-usapan natin ng Lunes ng umaga. Na sinabi mo na bakit gagamitin yung picture ko. Picture ni General Acorda at picture ni General Bronner, Chief of Staff ng AFP, Ma'am Lorraine, Miss Ina Franco, at si General Acorda ay Chief of the Philippine National Police. Sa gitna ang picture ni BBM at nakalagay parang clickbait o headline na AFP, PNP generals withdrawing support from BBM, tapos may question mark. Sabi niya, bakit kailangan ilagay ang picture ko doon at picture ni General Bronner para magkaroon ng malicious insinuations na kami ay namumuno sa pag-withdraw ng support sa presidente na aming Commander-in-Chief. So, yun po ang kanyang contention. Kaya sabi niya, unforgivable. Personally aggrieved. Ganon? Was he concerned sa kanya, about the national security or what? What yeah, is it? because dahil siya ay Chief of National Police, ang dating na pag hindi na-explain yon at hindi gumawa ng aksyon na legal, at nagpatuloy ang pagkalat nito, maglalabas na kinukonsinti niya ang panawagan of withdrawal of support tantamount to withdrawal of their loyalty to the Commander-in-Chief and questionable actions related to the constitutional relations of Commander and Commander-in-Chief. So sabi ko, sir, bakit kailangan mo siyang kasuhan? Sabi niya, para maturuan siya ng leksyon. Yun ang kanyang punto. Kaya gusto ko rin kunan ng opinion si Ma'am Lorraine, si Miss Ina, at si Brother Franco, because sasabihin ko, I also appreciate how General Macanas bravely stood by us. Ako, si Ma'am Lorraine sa SMNI, and how he consistently explained to us sa mamamayan through his opinions and vlog kung paano niya ginagarantiyahan ang pagtatanggol sa karapatan namin at ng SMNI in behalf of the Filipino people. Nakakalungkot na kinasuhan na pala siya nung Monday ni General Acorda. Both of them
ay kinikilala kong mga kaibigan. So I have to refer muna kay Ma'am Lorraine, kay Miss Ina at kay Brother Franco before ako magbigay ng aking sariling synthesis of my position. Ma'am Lorraine. Yung sa akin kasi walang personalan nito, no? Walang kaibigan, walang ganyan pagtungkol sa when we're talking about issues like this, no? And what bothers me over and above everything else, no? Ang napakahalaga na karapatan, the right of free expression. Lalo pa ngayon, that's the internet, no? That's the nature of the beast, na talagang kailangan maintindihan niya ng mga gumagamit ng internet, di ba? It's a very, kaya nga game changer siya, iba siya, so kailangan intindihin niya siya. And yung karapatan ni General Macanas, tingin ko dito, ay nasusupil. And the way I understood it kasi when I was still in government, no, at that time, I was with the office of the president. It's a very powerful position. The way I see it now, no, yung optics sa akin, is that the most powerful police, no, the chief PNP, is taking on a civilian. Yeah, he's a retired general, no, but he is a civilian as well. And who is General Acorda? He's the chief PNP. He has in his command the whole police force, and he's taking on an ordinary citizen who just expressed his opinion, no? And yung nature of course, no, parang merong linya na sinasabi na hindi mo talaga, you don't cross. Kay General Acorda, sa opinion niya, nag-cross yung line by using his photo. Then why don't you just issue a statement? I mean, Disclaimer. And it was contradictory to what the spokesperson said earlier, that there's no need for a loyalty check kasi solid naman ang police force behind the president, di ba? So why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his opinion? Kasi sa akin, sa isang demokrasya, no, it was made very clear talaga to me na by the former president and by my father, that the right to free expression is a right above all else, especially in a democracy. No, so you would I would err on the side of freedom of expression. Especially so, when I was in the office of the president, I'm telling you, kung ano man yung sinabi ni ginawa ni General Macanas, kung ano man yun, no? The president and all of us, but more so the president, the former president, napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community. Meron ba siyang dinemanda? Wala. No, wala. Kasi ang understanding namin doon, pag ikaw ay opisyal, no, ang napakamakapangyarihan mo. And if you take on a civilian, it's a punch down. No, whereas the general right now, it's really a punch down. Papabayaan mo ang civilians kasi punch up naman yun eh. Yes, ma'am. He's a farmer. He's retired. Does he have any man in his command? Wala naman eh, 'di ba? So that's the whole thing about this administration that worries me so much, is how they're easily threatened by civilians. The taking down of my Facebook account was deleted. When was this? August, September? No, so and all of that, no, and yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration, onion skin. Yeah. No, we were detained arbitrarily and illegally because we questioned the speakers travel expense, as if na bawal gawin yon. And yan yung kung bakit suspended ang laban kasama ang bayan, because we question. Yan ang official reason na binigay ng MTRCB. Tama. Ma'am, thank you for that opinion. Miss Ina and then Brother Franco. Miss Ina. Yung una kong nalaman ito, Tima, ang una talaga lumabas sa isip ko, talaga, pinatulan niya yun? Parang ganun. I mean, seriously, di ba? I mean, shocking. Yeah. Pinatulan niya talaga yung ganun? Kasi parang, The chief PNP. The chief PNP, di ba? Kasi usually, sanay naman na ating government officials, sa totoo lang di ba? Yun yung assumption natin, tulad nga nabanggit yung Onions, di ba? Talaga sanay sa kritisismo, paninira. Yayakapin mo yun. Pero bihira talaga ako nakakarinig na pumapatol eh. Noon even nabanggit mo si dating Pangulong Rodrigo de, bihira yun. Unless talaga nakakasira. Kasi lahat naman individual, institusyon, afforded ng constitution natin na depensa ng kanilang sarili. Kung talaga naapakaan na yung kanilang pagkatao. Kaso nga ba, nung idudugtong ko rin to sa nangyari itong sa atin last time, na nagtanong or kung napakan ba, na nasaktan ba ang kanyang ego or what, di ba? Pinagsagan yung kanyang kapangyarihan. So parang yung nakita natin, na minsan napapatanong din talaga ako, masyadong sensitive, pikon siguro itong ating
pamahalaan ngayon, no? Pero on the other side, Miss Ina, excuse may me. punto naman. Ang sabi mo, parang sa tingin mo, ang dating nitong ginawa ni General Acorda sa pag-file ng kaso against General Macanas is muscle flexing. Parang ganun. Hindi ko, this is not personal. Dinitingnan ko to sa general, Sige. kasi parang hindi lang naman si Chief PNP ang nangyari, di ba? Itong sa Congress din na... And then si General Bronner, sabi ng mga Susunod. balita, ay susunod na mag-file ng kaso. Because Then, of the destabilization, ang issue. context nila ay nagde-destabilize si General Macanas. Really? An So, ordinary ibig sabihin- citizen can sabi? Ibig sabihin, makapangyarihan siguro si General Macanas para makapagsabi ng ganun at maniniwala din sila na kaya maglunsad ng destabilization effort. Ganun po ba yung sinasabi natin Did they dito? say, may question ako, did they say how General Macanas Yung ma'am, yung title ng destabilized? yung title ng Hindi, kanyang Hindi ko nga napanood yun. yung Ito talaga? AFP generals and PNP generals Ilan ba ang followers niya, withdrawing support from BBM. Sabi nila ito ay maliciously imputing not only against their persona but because of the chain of command. Yes. Lumalabas na tinarget ni General Macanas daw si General Bronner at si General Acorda to create confusion and to promote and foment destabilization agenda among the ranks of the security sector, which could not be a license for free speech kasi yan ay may mga limitation sa batas. Well, that's the claim of General Acorda. Yes. General And Bronner one more. is yet to issue an official statement. Yun nga, on the other hand, di ba, kilala din naman natin, no, yung ating paalala din, no, sa lahat ng gumagamit ng ating media, no, ng ating online platform, lalo na yung disinformation na sinasabi, kung ano ba nagiging cause ito. But again, pag-usapin pong politika, lahat po yan, di ba, dapat tinitake natin into consideration. Tsaka, hindi naman siguro ganun ka walang utak ang mga Pilipino, hindi nila makikita yung Correct. ibig sabihin nun. Ako ba, pag kahit nang pakinggan ko si General Macanas, parang, ganun ba? So, hihintayin ko din yung pahayag mismo ng ating mga official tungkol dyan. Hindi lang naman po sa atin Tama. dito. Alam mo kasi pag nung nandyan pa ako sa opisina noon, napakaraming trabaho. Sobrang dami. It's like unbelievable. Hindi siya talaga tumitigil. So mamimili ka talaga ng kung saan mo ilalagay yung oras mo at yung pagod mo. So sa totoo lang, wala talaga akong oras pansinin si Thinking Pinoy, yung binababoy niya ako. Kasi mamimili ka, pwede mong gawin. Yeah. Pwede mong gawin, di ba? Pero yung What oras gain for mo the is country? very Oo. finite. Mas gusto ko, kakalabanin ko poverty, kakalabanin ko CPP, di ba? So, in other words, this chief PNP right now is choosing to take on an ordinary citizen kasi how it looks like if you're very confident and you are hindi mo papansinin yan. If at all make a statement, that's it. But to go to court, Ang point mo ma'am, pwede namang pinuna niya. and that's not only that, when you go to court, you're going to court not as whatever Acorda, you're going there as the chief PNP Correct. of that's the whole Republic of the Philippines versus a civilian. Bit mo, how does that affect an ordinary citizen, you think, General Acorda? That's very scary. Now, that's very scary. Personally, I won't get scared, pero kasi magagalit ako. But so dito ako nagagalit in place of our citizens. Kasi this is what it means now, that the chief PNP will take you on because of a vlog. Really? Is that how insecure we are right now about our country? Pre, bilang isang public government official, ay meron kang responsibilidad. At yung responsibilidad na yun ay yung power mo. Tapos ang pinakamatindi dito, nandyan ka sa security sector, Philippine National Police. Ito ay isa sa pinaka-nire-respeto ng taong Yeah. bayan. Yeah, and At trusted. trusted Yeah. at talaga namang kinakatakutan. Hindi lang ng kriminal, bagkus mga mamamayan. Sapagkat they have the law enforcement power. Yes, correct ka, Eric. Nasa kanila ang power. Yeah. Is sa isang normal na Pilipino, pag ikaw, especially Chief of Philippine National Police ka, is very threatening na hindi ka pwede makapagsalita. At ito, I can possibly say that this will have a chilling effect for Oh, yeah. everyone. Yes. Kasi bilang isang mamamahayag, isang mong karapatan, bibigyan po kayo ng isang example. Ang pinaka-perfectong example dito, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bongbong Marcos. Siya nga, sinabihan siya ni Raul Manuel. Mamamatay tao ang tatay niya at pati siya. Si Percy Lapid, ikaw ang responsable Yeah, sa pagkamatay ni Percy Lapid. Nagsalita ba ang ating Pangulo? Hindi
hindi siya nagsalita ni Hindi niya Katiting. pinatulan. Or inaatake siya ng mga pulboron accusations. Yes. Na alam natin Correct. insinuations ay tinatawag siyang addict. Oh, correct. Pero tahimik siya. Ang dami, di ba? Hindi siya nag-file ng kaso. Affected ba ang ating Pangulo? Hindi siya apektado dyan. Di ba? Dahil you really have to walk the talk. Kung ikaw sensitibo ka, onion skin ka, na isa sa mga bagay kung dapat ka ba dyan manungkulan o hindi, kasi isa sa batayan, na ikaw ay dapat dyan sa iyong posisyon, ay dapat hindi ka onion skin. Kung onion skin ka, ay hindi ka nararapat umupo dyan. Isa sa mga bagay dito na nagpapakita, sa oras na ikaw ay mag-react, pag may kumurot sa iyo, ay isa na lamang ito. Siguro kung si General Acorda naging barangay tanod Yes. chief, Baka. walang masyadong epekto ito kasi Baka. nasa level ng barangay ang poder niya eh. Correct, Pero correct. kung ikaw Pero ang namumuno, nakakatakot pa rin kung barangay Yes, captain, di ba? At saka kasi ordinary taong bayan pa rin citizen. ang Oo. subject. Yeah. Gusto ko lang Ano din- pa yung chief Yeah. PNP ka? Correct, Ma'am So, Lorraine. yun ang point ninyo. Oo, gusto ko lang din bigyan din dito na hindi ba maganda na may nakikita rin tayo na oposisyon Yeah. at hindi lagi puro... ako, syempre, nababasa ko news every day. It's all positive. Okay, tutuwa ako. Lahat sa war on drug, positive. Sa farm to market store and everything, lahat pagtaas, everything is positive na ipinapakita ng pamahalaan. Hindi ba maganda na meron ding oposisyon? Sa panahon ng ating Pangulo, puro oposisyon nga, nababasa ko eh. Puro pambabatay ko sa Mamamatay ating tao, si Pangulong Duterte. Rodrigo Duterte. Puro negatibo. Kung tawagin sa ni Trillanes, mamamatay tao Yes. itong si Duterte. Yes, Hindi siya nag-file ng kaso kay Trillanes. Diba? Yun ang normal na sistema ng ating pamahalaan. Na kinakailangan meron din pumupuna para makita ng taong bayan. Ito, simpleng vlogger lang naman na hindi mo dapat pinapansin at kinakailangan mo manindigan.